So welcome guys sa another vlog na naman natin dito kay Kuya Dens. And meron akong gustong i-feature sa inyo ngayon at ang tawag dito, ipakita na dati kasi sinasabi ko lang na gusto ko ng ganito, ganyan. At di ba kapag ka nagbablog ako sa pagpumotor, sinasabi ko gusto ko dumating ang time naka 4 wheels na ako. Kasi unang-una nga, hypertensive na, hindi na pwedeng nagmumotor ng mga ganitong oras na medyo mainit pa, And of course, gusto kong safety pag nagbabiyahe. Kasi siyempre sa motor, hindi naman sinasabing hindi safe. Although safe siya, pero hindi ganun ka-safe katulad ng mga 4 wheels. So habang kinukwento ko yan sa mga vlog ko, noong nagbablog ako patungkol sa mga ganun, ay dahan-dahan akong nag-iipon noon para magkaroon ng manifestation yung aking sinasabing gusto kong magkaroon ng 4 wheels. At dumating na nga yung time na nagkaroon ako ng 4 wheels at nandito na. Okay, so ipakita ko lang kayo sa harapan. Ayan. Siguro naman napanood nyo na yung aking vlog na yung vlog ko na nagdadrive ako from STI Global City pauwi, So ito na yon, Mazda 323 Gen 1, excuse me. At kahit paano maayos naman tong sakay na to, kahit hindi ito yung gusto ko. Kasi sabi ko gusto ko noon yung kahit yung old model ng Vios, Toyota or Toyota Corolla, So hindi nga lang inabot ng ating budget. So kahit paano mag-ipon tayo, magkaroon tayo ng pera at na-acquire natin tong kotse na ito. So dumating sa akin to November 22. Anong date na ba ako nag-vlog ngayon? Ngayon ay January 12. Okay, so halos magdadalang buwan na pa lang sa akin to. Si Gracie, kasi bakit Gracie yung pangalan niya? Kulay gray ang kulay niya. So dark gray. So kaya pinangalanan namin siyang Gracie. So gusto ko lang sa inyo yung kwento kung paano ko siya na-acquired, paano ko nakapag-ipon, and ito yung naging manifestation ng aking laging iniisip na gusto ko magkaroon ng 4 wheels. At saka para saan ba to? Ba't ako bumili ng 4 wheels, Okay? So ito yung ating harapan, yung manibela ni Gracie. Furniture talaga yung kanyang panel sa harapan, saan nandoon yung odometer at saka yung ating speedometer at iba pang panel lang sa gasolina, yung temperature at ibang indicator tulad ng sa fuel, sa washer. May rear maganda dito kay Mazda, may rear light siya, umiilaw pag tinatapakan yung preno para malaman mo kung umiilaw. And then meron tayong charge sa battery, oil, and brake. Ayan. So then dito naman may stereo tayo, control panel ng aircon, at mayroon fan. Naglagay ako ng fan kasi hindi, ang lang dito is hindi ganun kalakas yung aircon, although maayos naman yung cooling system. Siguro kailangan ko lang palinis itong fan dito, Ayan. And then bumili ako nitong film para sa seal, kasi pag nag-drive ako ng mainit tapos sobrang liwanag, nakakasilaw, So okay naman na kapag sakay ako dito ng 4 na tao plus ako 5, kasi pag maliliit lang naman yung sakay ko sa likod, kasi silang 3, Of course si Mrs. dito sa passenger seat. Ayan. So eto, para sa akin it's an achievement na ma-attain ko na magkaroon ng 4 wheels, okay? Although hindi ito yung aking first car, may nauna na akong car na binili noon way back 2015, Tamaraw FX. Natatandaan ko, para kasi sa business sana yon, nadadrive ko na yun, pero hindi katulad nito na nadadrive ko sa labas sa mga doon parang drive lang ako Bagong Diwa, tapos Palengke, isang beses lang yun, hindi na nasundan kasi medyo hindi pa ako ganun kagamay mag-drive ng manual kasi talaga ang gusto kong sakyan, although advisable na matic pag nasa Metro Manila tayo dahil traffic,
Pero mas nasanay kasi ako mag-drive ng manual. So, manual pa rin yung aking hinabol. At saka yun yung kasya ng budget ko. Okay? So, dito yung first car ko. Yun na yung FX. Pag malalayong biyahe, may nagda-drive para sa akin. Tawag dito. Ngayon, na bumili ako ng car for me and for my wife. Magagamit namin. So, sakaling meron kami mga lalakarin. Ayun yung isang reason. No? So, paano nga ba ako nakaipon na nakabili nito? Hindi naman ganun kalaki ang sahod ko para makabili ito on the spot na pera agad. Ipon talaga, nag-ipon ako. Okay, kwento natin paano ako nag-ipon. So, ayun nga, yung sabi ko sa inyo. Lagi kong minamanifest na gusto kong magkaroon ng 4-wheel. So, paano ko nga ba nagawa yun? At yung sinasahod ko as a teacher, hindi siya makakabili ng sasakyan talaga. As in one time, parang one time, big time, ano? Hindi. Siguro, pwede kung ipunin at tsatsagain mo na makaipon. Ano? Although hindi naman ko lang yun, pera ko lang yun, yung ipon. Okay? So may doon, may partnership. Pero ayun nga, nung sinabi kong gusto kong magkaroon ng 4-wheel, dahan-dahan ako nag-iipon noon, no? Ay sinasabi ko lang sa vlog, ganito, ganyan, kahit nung 'di ba, motor vlog ako, nag-ride vlog. Kinukwento ko, habang kinukwento ko 'yon, habang iniisip 'yon, nagmamanifest na sa isip ko na magkakaroon ng 4-wheels. Nag-iipon ako. At nagsabi rin naman ako kay Mrs. na sabi ko, ipon ako, ganito, ganyan. Ano naman siya, approve naman siya kasi gusto niya rin magkaroon ng sakyan. So, habang bawat sahod, kumukuha lang ako ng parte na inilalagay sa ipon, papaalam mo kay Mrs. Si Mrs. ang nagmamanage ng finance namin, no? And then, hanggang sa dumating ngayon time na nakasapat na ako ng ipon para makabili ng ganito. And then, naghanap ako, no? Tagal din akong naghanap kasi maraming brand. Actually, ang gusto ko talaga mabili ng una, Kia Pride CD5, yung hatchback type, para medyo maliit lang kasi dito sa area namin mas yung maliit na sasakyan Although hindi yun ang naging talagang manifest kasi marami akong nakausap, marami akong yung iba nalayo, ang hirap puntahan. Ayan. So, ito nga. Yung matagal nang natanong ko tungkol dito, hindi pa pala nabenta to kasi 1 month ago nung nang kumpleto na yung pera, tinanong ko to, tapos hindi pa pala nabibenta. Then yung may-ari mismo nag-approach sa akin na, sir, hindi pa nabibenta, ba gusto mong tapos nagkasundo kami sa presyo. Yun nga, dumating ang time na inabil ko na, nung una, nag-arkila muna ako ng driver kasi hindi pa ako kumpiyansa sa pagda-driving skill ko nung may uuwi ko to. And then, ayun, tawag dito, nasanay na ako kasi gabi-gabi dinadrive ko to dito pagka wala na akong trabaho kasi work from home ako So, nasanay na. And then, nakakarating na ako ng STI. Nagamit na namin to nung dumalo kami sa parent ni Mrs. sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Kaya nasasanay na ako. So, mga ilang sanay pa, plan ko makauwi rin sa Laguna. Ayan. So, yung aking kapitbahay So, yun nga, konting practice pa at lalayo ako. And kung sakasakaling matuloy nga yung face-to-face reporting na, although tayo ay alert level 3 pa rin, at least may magagamit na akong service na hindi na ako mainitan, no? So, yun yung naging ipon. Kung mayroon ka talagang gusto, ayan, kinukwento ko to para ma-motivate ko yung mga nanonood sa akin. Meron silang gustong bilhin. Ako kapag may gusto ko, katulad ng camera na ginagamit ko ngayon, gusto kong bilhin, gumawa ako ng paraan, binenta ko yung luma akong camera, and then yun yung pinambili ko dito. Itong si Gracie, nag-ipon ako, tapos para mabuo ko yung iniipon ko, kailangan ko maibenta si Pinky. Yun yung yun yung isang, kaya sabi ko, diba, sa raid ko, baka hindi na natin makasama si Pinky. Naibenta si Pinky, na idagdag din pondo dito. Ito, nabili ko nga si Gracie. Soon magbablog tayo, nakasama si Gracie, or habang nagmamaneho ako.
ayoko lang kasi munang mag-vlog na nagmamaneho ko sa ngayon dahil di pa ako gano'n naman talaga ka-professional pa or magaling mag-drive. Although pwede namang talks, no, padahan-dahan habang nagmamaneho. Okay? So, yun. Sinasabi ko to para ma-motivate kayo. May gusto kayong isang bagay, may gusto kayong bilhin, may gusto kayong i-avail, pero wala kayong budget. Pero may sumasahod kayo, no? Mahirap naman kasi wala tayong budget, wala pa rin kayong sahod. So, hindi nga kayo makakaipon. So, may sahod kayo, dahan-dahanin nyo ang pag-iipon. Ayun, huminto yung camera. So, gaya ng sinasabi ko kanina, ngayon, kapag sumasahod ka, tansyahin mo rin naman kung sa sahod mo ay may ipon mo rin siya at maabot mo yung amount na kinakailangan mo, kasi baka nga naman sa sahod mo hindi naman ganun pa kaya, no? Sa akin, tinansya ko rin, syempre, gastusin sa bahay versus yung tatabasin kong ipon para makabili nga ako ng sasakyan. Ngayong may sasakyan na ako, ang purpose nito is magamit para sa mga kailangan puntang lugar na ganito, ganyan, magagamit na. Lalo na ngayon, mahirap mag-commute ngayon, ano? Although sa experience ko nitong mga nakakaraang pagkakataon na ginagamit ko to, kung bilis ng pagdating mo doon sa lugar na pupuntahan mo, ang gusto mo, talagang conveniente motor. Pero sa convenient na pansarili, bawa, ayaw mainitan, ayaw mong maulanan, no, of course, at talagang mas maganda 4 wheels, so yun lang talaga yung inip nung traffic, talagang tatsagain. Ayun, so kaya nga sinasabi ko kanina, ba't ka naman tayo, may gusto ka bilhin, may gusto kang nangyari, gagawan mo siya ng paraan. So hindi po pwedeng hindi mo siya gagawa ng paraan, mananatiling paraan. Kasi naranasan ko na rin yun, gusto kong ganito pero hindi siya ginagawa ng paraan. Hanggang lang siya, gusto, ganun. So nung natuto na akong gawa ng paraan, eto na. May manifestation na. Although this is a 90s car, ayan, Mazda 323 Gen 1, okay pa naman siya. So basta tumatakbo, walang masyadong malaking problema, okay pa yun sa akin. So kung lumaki na yung ating finances, kaya na natin dun sa mas maayos naman to. Siyempre mas bagong model, siyempre darating na tayo kung kailangan, pero kung matsatsaga pa naman natin to si JDM Mazda, bakit hindi, lalo na sabi ko nga, binigyan tayo ni Lord ng ganitong blessing. Ibig sabihin, okay ito. Ito muna ang bibigay ko sa iyo. Si Lord naman ang bahala kung tayo makapag-upgrade. So ganun lang, may gusto, manifestation sa isipin lagi, and then mag-ipon. Yan. So ipon, yun yung pinaka the best na magagawa. Gawan mo ng paraan. And then dito na, pinapakilala ko sa inyo si Grace. Hindi ko siya makunan sa labas kasi madumi. Medyo hindi ko pa nalilinisan. Baka pag naka-wash siguro, papakita ko lang siguro yung mga picture na meron ako, ni Gracie. I-insert ko dito sa clip na to. And para makita nyo. Kasi ngayon parang nakakayang ipakita kasi medyo madumi. Yan, mula kasi nag-alert level 3, hindi ako makalabas ng bahay. Hindi pa kasi ako bakunado. O baka naman may magano sa inyo, bakit di ka pa bakunado, Kuya Dens? Meron kasi akong condition, di ba? Nakalagay akong categories A3. Nung nagpa-schedule ako, kailangan ng medical clearance. So, yung doktor na kumausap sa akin, ni-request mo na magpa-laboratory ulit ako bago ako mabakunahan. So, kailangan mo na ako magpa-blood chem para makita nila yung recent na health condition ko, kung ano na ba. Saka ako didesisyonan kung babakunahan yun. So hindi ako nakakalabas. Ngayon lang na sinisilip ko siya. Siguro kung malinisan ko to. Ayan. So yun lang siguro ang laman ng ating motivation vlog lang para doon sa mga nangangarap na magkaroon ng kotse, karoon ng motor. Pwede yan, basta gagawa nyo ng paraan in a manner na mabuti, ha. Pa naman gumawa kayo ng paraan sa
in a manner na mabuti. So there will be a time mas iikot ko kayo dito kay Gracie from the engine to inside. So konti pa lang yung na nagpo-produce yun. Ito pa lang, ayan. So ito yung aking pinaka-control room. So sa susunod siguro ikagala ko kayo inside, outside ni Gracie. Oo nga pala, mga kapangit mo, basta yung aking libro, no? Title, Love Story. 2013 ko pa siya naisulat, pero ngayon lang siya na-publish. Salamat pala o Kyoto Philippines sa paglabas ng aking libro. Ayan, so lalagay natin sa description yung link kung saan pwede kayo maka-order ng hard copy or digital copy, no? So pakitangkilik lang po yung ating libro, Love Story. Yan po ay compilation ng pagpapayo ko tungkol sa love life ng iba't ibang mga taong nagpapapayo sa akin. So please lang, Love Story, libro ni Kuya Dens, by Kyoto Philippines. Sila po ang publisher na naglabas ng aking libro. Again, nasa description po ang link kung saan pwede kayong umorder. So maraming salamat sa panonood. This is your Kuya Dens. Alam niyo na dapat gawin, like our videos, share ang videos, at sa mga bagong nanonood, please subscribe to our channel. Maraming salamat, and Kuya Dens signing off. Maraming salamat mga kapangit. Okay?